Malacanang, Marcos, kung nakikinig kayo, no? Anti-Claire, kung nakikinig kayo, ang advice ko sa inyo, AFP, kung nakikinig kayo, ang advice ko sa inyo, tawagin nyo si Inday Sara, tawagin nyo yung si Soto, tawagin nyo yung HOR, tawagin nyo yung Chief Justice, tawagin nyo lahat, pati clergy, lahat, pati Muslim Brothers, tawagin ninyo. Bakit? Para pagka nandyan na sila, mag-press conference ka, mainstream media, vloggers, and then, eto ako, buhay ako. Buhay ako. Sara, hindi ka pwede muna magpresidente at tumakbo ka na lang ng 2028. So ngayon, nandito na rin lang kayo, pag-usapan natin kung paano natin masolve yung problema ng Pilipinas. Wala muna yung politika, wala muna yung impeachment. Congress, wala muna yung impeachment. Tayo na ng mga yan. Pero pagka hindi nila ginawa yan, at sige-sige sila labas sa mainstream media na panay file ano, tapos mananako sila. Pagka nag-fake news ka, ikaw ang huliin. Tarantado. Bakit ganun? Sila pwede mag-fake news, yung tao hindi pwede magtanong. Ano ba talagang kalagayan ni Marcos? Hindi ko isasabak ang buhay ng mga kasama ko. Nagkaya yung iba sinasabi, bumanat na kayo. Kaya naman namin banatan, hindi kami antras. Ang problema, gusto ba namin na yung sitwasyon? Ayaw namin eh. Hanggang hindi namin nakikita yung mga Pilipino na may pakialam, we deserve this kind of country. Pero pagka nakita namin na kinakailangan ng Pilipinas na may tatayo talaga, tatayo talaga kami. Yun lang yun. Pagka ngayon, yung mga iba-ibang grupo, kanya-kanya, bakit ka magpapakamatay para sa kanya-kanya? Ang dapat, ang isa lang nadidinig ko, Pilipinas. Pilipino. Inabukasan ng ating mga anak. Pagka hindi nadidinig yun, putragis, bahala kayo sa buhay nyo. Magtiis kayo ng mahal ang bilihin, mahal ang langis, mahal lahat. Magtiis kayo, may brown out. Ngayon, kung hindi natin gusto yon, magsalita tayo. Magsalita tayo, huwag tayo matatakot. Ngayon ang sa amin, na nakita ko, panay mga senior. Panay senior. Kami, matapang kami na tumatayo. Sumisigaw. Pero yung iba, may pakialam ba? Wala. Kaya nga, nakakainis. Ang pinag-uusapan ngayon, impeachment, politika, eleksyon. Dapat pa pag-usapan yun, 2028 pa eh. Anong dapat pag-usapan ngayon? Paano natin masosurvive yung global crisis na yan, yung langis na yan? Paano bababa yung bilihin? Paano natin masisigurado yung mga Pilipino ay hindi iiyak sa sarili niyang lupa? Yun yung dapat. Yan ang dapat tinatalakay ngayon. Hindi yung yung mga impeachment. Binayaran na ba yung PhilHealth? Di ba? Ayan. May order na Supreme Court tapos hindi nila gawin. Tapos sasabihin nila inciting to sedition. Inciting to sedition, inciting to rebellion. Kaya sana nga umikot ang gulong. Sana nga magkamali sila. Sana mag-declare sila ng martial law para makita nila kung paano magalit ang taong bayan. Yun yung sa akin. Ngayon, mag-anniversary muna tayo. Kakain ako ice cream, kakain ako halo-halo. Para malamig ang ulo. Malamig ang ulo. Ngayon, ang usapan pa ngayon, in na in, si Marcos. Nasabi nila. Ngayon, takot naman yung mga taong magsalita. Natatakot eh. So, kinakailangan na, ano ba talaga? Ang kailangan dyan, yung nasa konstitusyon, basahin yung konstitusyon ninyo. Nakalagay dyan na pagka yung presidente ay may problema sa kalusugan, kinakailangan yung kanyang Secretary of Foreign Affairs, ang kanyang defense secretary, yung kanyang defense officials, which is probably hindi dinefine sa Constitution. Baka pwedeng si Secretary Anyo, National Security Advisor, yung Chief of Staff nakadefine sa Constitution. At hindi dapat sila pigilan para alamin kung ano ang estado ng kalusugan ng presidente. Hanggang ngayon wala tayong alam eh. Kaya nandyan yung haka-haka, patay na siya. Kaya nga ako wala pakialam dyan sa gago na yun eh. Ako ang pakialam ko yung kambing ko namatay, 2:51 AM, patay yung kambing. Hindi lang isang tao nagsabi, 2 tao nagsabi. Patay. Yung pangatlo, yung security. People Security for Goats ang nagsabi. PSG nagsabi. People Security for Goats, sir. Patay na talaga, sir. Patay na. Yung kaping. Kaya nga eh. Anong gusto? Sabi ko, wag niyong kakainin. Huwag nyo kainin. Huwag nyo gawing kaldereta.
Hindi na kailangan hair follicle yan. Kukunin ko yung buhok ng kambing. Gusto kong malaman kung yan pa'y durog, yan pa'y bangag. Ang kambing yan. Ay, doon sa inyo, sir. Baka sumisingit ng pukin yun. Hindi kaya? Ewan ko eh. Tartado tas panana ko si Antigler ng mga fake news, fake ano. Tarantado silang fake. Ilan yung mainstream media nagbibigay ng mga fake footages, mga throwback. 2024, 2025. Tas ngayon, panoorin niyo sa Bataan, ABS-CBN. Nandun si Bongbong. Nagdungin, sir. Ha? Nagdungin, sir. Sa May sungay. Multo yun. Nanto multo. Be-verify natin yan kasi kung mga taga-Bataan talaga, malalaman. May magsasalita at hindi may tatago eh. Kunyari, kung naglilinis kayo ng bahay, hindi nyo may tatago na yung meron kayong winawalis na dumi, may rag, ilalagay mo sa ilalim ng rag, tatamad-tamad yan, tatago mo. Hindi, malalaman din eh, balang araw. Kaya kahit anong sikreto, hindi pwedeng itago. Mabubunyag at mabubunyag. Isa. Pangalawa, pag sinabi ng Diyos mamatay ka ngayon, wala kang magagawa. Kahit mag-ingat ka. Kahit sundalo mag-ingat, papatrolyang ganyan. Ingat ha. Oh, naka-enkwentro, pag, buhay, may medalya. O tumawid kalsada, patay! Tanga! Nakataktak mamatay eh. Oh, may mga training pa, daming medalya, daming kurantong, wala. Pinukpok ng asawa, nagselo siya asawa, patay! Nahulog ka sa anyog, sir. Nabuhay. Nahulog sa tao namin. Oh, buko. Oh, buko ko. Baka matama kayo. Maya nung humiga ako, tao. Putay na tao nalaglag. Buhay. Mahal na araw pa yun. Oh, buhay. Hindi pa niya, sir. Kasi Ranger Sunny, no? Kasama ko yan sa Mindanao. Sa Sinanding. Ayun, nagsi-cellphone. Sama ko sa mga Mindanao yan, mga yan. Ito, pakita kayo sa camera. Pakita kayo. Mas maruin ako dyan, ha? Para makita. Special mention na naman ako. Special mention na naman. Ayan, mga kasama ko sa Mindanao, ha? Mga veterano ng Mindanao yan. Kita niyo yung banding namin? Ha? 1980, mga, para, 83, 84, no? 85, pati sa chicks, kasama ko mga yan. Sila yung mga, ano. Yung gumulong kayo, sir. Talaga, marami kami si Patay. Dating PSG ito nga to, sniper. Akala ko mamatay na kami sa Land Rover, hindi namin akalain na nabuhay kami dun sa Land Rover, warat-warat yung ano. Ayaw nga mga niwala eh. Kaya maniwala nila na buhay kami. Captain Purganan. Kaya hindi pa panahon na mamatay kami. Nag-poster si General Pokis. Lahat daw nagpo-post ng fake news, arestuhin daw. Kasama siya, Guanzon. Ngayon, Arestuhin nila ako! Kaya nga eh. Sa konstitusyon sinasabi na pagka nagsabi ka mamamatay yung kambing mo eh, pwede kang arestuhin. Tarantado yung mga yan ah. Sabi ko nga, wala akong pakialam kay Marcos eh. Mamatay siya kung gusto niyang mamatay. Ang sa akin, pagka ikaw tinawag ka ng langit, tandaan ninyo to ha. Total na Christian country tayo. Sorry sa mga Muslim brothers, pero naniniwala rin sila kay Allah eh. Ang may control ng buhay natin, Panginoon. Tama. The Almighty Creator. Marami pa kami kasama, hindi lang namin nililitaw, hindi lang pinapakita. Marami mga musang na nagsisimpatya, mga SF, mga airborne, mga marines, marami. Galit na galit. Sa active, ang dami, galit na galit. Naghihintay lang sila ng may galaw. And kami, ayaw namin ng magkaroon ng madugo. Kaya nga nagdasal lang ako nung Holy Week eh. Sabi ko nga, totoo yan, nagdasal ako. Nagdadasal din naman kayo eh. Ang sabi ko sa Holy Week, Holy Wednesday, ay ko, Lord, April 9 na yan, baka mamaya biglang magdeklara kami ng revolution. Ayoko eh. Ayoko magkaroon ng gulo eh. Pero wag lang nilang kakantingin tayo. Pagka yan, manguhuli sila, yung mga ganon. Tandaan ninyo, yung power comes from the Filipino people. All government authority emanates from the Filipino people. If they can declare martial law, tama, they can declare martial law. Saan galing yung power na yan? Saan galing yung power? Sa taong bayan. Emanates from the Filipino people. Therefore, pagka mag-declare ng martial law, we can undeclare it kung ayaw natin.
Na? And then we can declare our own version of martial law, people's martial law. At huhulihin natin lahat yung mga pumunoy na yan. Hulihin natin lahat, magtatag tayo ng death penalty at siyang bitayin natin lahat matapos ang isang trial. Trial, no? Mga 14 araw lang, maximum, may desisyon na. Ngayon kung mga guilty, automatic, katay. Automatic yon. Ngayon, the only way that they can save themselves, hindi sila makatay, ay isoli nila lahat ng ninakaw nila. Ang mga yan, aasta pa sila na nga nagnakaw. Policy ni Sara yun eh. Kailangan may managot. Kaya nga, kailangan dyan na pagka ganun ginawa nila, sinoli nila, for life na lang sila. For life. Habang buhay silang nakakulong sa isang isla. Maraming problema ang Pilipinas, dinadaan na lang natin sa joke. Pero itong mga kanyang, itong mga dinadaan nila sa pananakot. Kaya ang request ko sa inyo, huwag kayo natatakot. Huwag kayo natatakot. Nasa katwiran tayo. Sino ba ninakawan? Tayo. Sino nagbabayad ng taxes? Tayo. Pero tayo pag tinatakot, sir. Oo. Kaya nga mali. Pinangalipin tayo eh. Kaya pagka nag-declare ng martial law, lalabanan natin yung martial law na yan. Lalabanan natin. Ako mismo, lalabanan ko yan. Lalabanan natin. Hindi pwedeng ganon. Sila na nagnako, sila pa yung maangas. Ang tama lang dito, pagka may nangyari sa presidente, kunyari, patay yung presidente, sorry. Wala kang magagawa, kinuha ka ng langit. Yun ang dinasal ko eh. Imbis na magkaroon ng patayan ng kapwa Pilipino, mag-away-away kami, ang mangyari na lang sana, kuhanin ka na lang. Mag-divine intervention. We, the sovereign Filipino people, preamble natin, imploring the aid of Almighty God. And I was imploring the aid of Almighty God nung mahal na araw. Dinasal ko na sana huwag tayong umabot sa patayan. Sana maresolba ang problema ng Pilipinas. Lord, tulungan nyo kami. Kuhanin mo na lang si BBM. Yun, diretso. Amen. Diretso. Diniretso ko. Kuhanin nyo na lang si BBM. Wala nakalagay sa konstitusyon na pagdasal mo mamatay ang isang tao. Wala nakalagay doon. Ang sa akin, ang mahalaga dyan, magkaroon ng divine intervention. Ngayon, pagka nakialam ang Panginoon, walang makakapigil. May napigil ba yung Napigil ba yung Sodom and Gomorrah? Hindi. Napigil ba yung yung 10 plagues of Egypt? Yung kay sino to? Moses? Yung paghiwalay ng Red Sea, napigil ba? Hindi. Napigil ba yung yung baha kay Noah? Hindi. Si David ba nung nilabanan niya si laki-laki? 4'11 lang si David. Si Goliath 8 feet. Oh, may espada, may armor. Oh, sino nanalo? Si David. Kaya nga kung kayo naniniwala sa Panginoon, walang puwersa ang pwedeng tumalo sa taong bayan. Kasi nananalig tayo sa Panginoon. Kaya yung mga sinasabi nila, merong armed forces. Wala. Galing ako sa armed forces eh. Walang gagawin ng armed forces sa taong bayan. Nakikinig yung armed forces na naghihintay lang sila sa taong bayan. At makikita nyo yung taong bayan na respetuhin ng armed forces tsaka ng PNP. Yung nasa itaas lang naman ang nababayaran eh. Yung nasa ilalim hindi eh. Sakit na nangyayari. Ninakawan tayo, binudol tayo, lagi tayong inaabuso, bentalo. Anong gagawin? Tatawanan lang natin, hayaan lang natin. Walang mangyayari sa atin. Kaya ang ano ko sa inyo, ang advice ko sa inyo sa mga susunod na araw, panoorin ninyo. Panoorin lang natin kung ano yung mga magiging development. Pinipilit nilang buhay si Marcos eh. O di kung patay, kung buhay, di sige, pakita nyo. Pakita nyo. Oh. Kaya nga suggestion ko eh. Marcos, magpakita lang si BBM eh, di Malacanang, Marcos, kung nakikinig kayo, no? Anti-Claire, kung nakikinig kayo, ang advice ko sa inyo, AFP, kung nakikinig kayo, ang advice ko sa inyo, tawagin nyo si Inday Sara, tawagin nyo yung si Soto, tawagin nyo HOR, tawagin nyo yung Chief Justice, tawagin nyo lahat, pati clergy, lahat, pati Muslim brothers, tawagin ninyo. Bakit? Para
Pagka nandyan na sila, mag-press conference ka, mainstream media, vloggers, and then, ito ako, buhay ako. Buhay ako. Sara, hindi ka pwede muna magpresidente at tumakbo ka na lang ng 2028. So ngayon, nandito na rin lang kayo, pag-usapan natin kung paano natin masolve yung problema ng Pilipinas. Wala muna yung politika, wala muna impeachment. Congress, wala muna impeachment. Tayo ng mga yan. Pero pagka hindi nila ginawa yan, at sige-sige sila labas sa mainstream media na panay file ano. Tapos mananako sila. Pagka nag-fake news ka, ikaw ang huliin. Tarantado. Bakit ganun? Sila pwede mag-fake news, yung tao hindi pwede magtanong. Ano ba talagang kalagayan ni Marcos? Pero Sindikato ng mainstream media. ang ano doon Kasi yung mainstream media, ang may-ari ay mga oligarko at saka Amerikano. ang Yun ang ano dun eh. ang business Hindi nasusunod ang kagustuhan ng tao eh. Ang Hindi. nasusunod ay kung ano yung binibigay ng ang mainstream media eh. ang problema natin sa akin okay lang yung may oligarko, okay lang yung may mayaman, okay lang yon. Ang mahalaga, nandoon yung supervision ng gobyerno na walang tinatarantadong maliit. Yon ang mahalaga. Saka hindi nagbabayad ng buwis. Iyon dapat nagbabayad ng buwis. Ito mo si Duterte nung si huling-huli niya si Lucio Tan. Ay lahat naman ng oligarko na yan ay maglalagay ng kanyang Ang presidente dapat, para hindi sila ang magbayad ng dapat buwis. yung mga oligarko may madirect sila, ang pupuntiryahin nila ay nakakatulong sa bansa. Magbayad kayo ng taxes, yung gandahan ninyo yung ano ninyo sa mga empleyado nyo. Masaya empleyado nyo, masaya yung Pilipino. Kung lahat ng kumpanya masaya empleyado, okay na. Tapos nun, makaka-expand kayo. Hindi yung kikita kayo dito sa Pilipinas, yung offshore account ninyo. Mali. Mali yun, mali. Lahat ng mga public utilities nakuha ng mga oligarko. Hindi, Public utilities. kaya nga, dapat Binenta lahat ng mga politiko. dapat yung Tapos hindi public sila nagbabayad ng buwis. dapat yung public utilities pag-aari ng Pilipino.